Dumating na po pala yung mga kahoy na in-order ni Petro. Ko nakita nung pag-deliver ng truck dahil sobrang aga po palang dineliver yan kasama nung aking bianan. Umatok sa bintana si bianan para sabihin sa akin na nandyan na raw yung mga kahoy. Kaya naman kailangan kong ibigay yung susi nung garage. Pagkaabot ko pala ng susi kay bianan may Angel ay hindi na po pala ako sumama sa kanya dyan sa garahiyan dahil nga po sobrang aga at sobrang lamig. Tapos yung mga bata walang kasama. Hindi naman may Angel ay kukuha tayo ng maliliit na kahoy tapos imimix natin siya pag ilalagay natin sa heater. Medyo basa pa po yung mga kahoy. So guys, hello, ito pala yung ating kahoy na in-order. Ito na siya guys. Ito yung in-order ni Petro. Napakadami. So ito ngayon guys ay kukunin natin. Yung maliliit lang kasi malalaki yan. Hindi ko kaya. Lalagay natin siya guys doon sa kung saan kami naglalagay ng mga tambak ng kahoy doon sa heater. Yung mga Angel sa dati kong video, yung mga nakaraang video ko lang, 'di ba? Nilinis namin ni Bianan yung namin yung harap para tanggalin yung mga snow dahil nga magdi-deliver ng kahoy. Alam mo Angel, pagkatapos ng paglinis namin yun, mga ilang araw pa bago to na-deliver, nag-ulan siya na nag-ulan, asing maghapon. Kahit sa gabi umuulan din. Naisip nila bianan ko na dyan na lang daw ilagay sa garahe dahil empty naman po yan. Angel, na-expect ko na maliliit daw yung mga kahoy at pwedeng-pwede nang isa lang doon sa ating heater. O nang sabi sa akin ni Petro. Kaya naman nagulat ako nung pagkakita ko ng kahoy na bukod sa malalaki pa talaga, ay mga basa anyway, pa. Wala namang problema may Angel kung mga basa pa. Pwede naman nating i-mix yan doon sa mga tuyong kahoy tapos lagyan din natin siya ng mga basa. Ito na nga may Angel, dahil merong malalaking kahoy, hindi ko siya kayang buhatin dahil mabigat talaga siya. Mga malalaking kahoy na yun may Angel, ilalagay natin sa likod dahil nga hindi ko naman kaya yun. Mga kahoy na kaya kong buhatin ay kukunin ko pa rin kahit medyo malaki tapos sisibakin na lang natin. Shoutout dyan sa mga nasa Euro, pero pagdating dito, nagasibak lang kahoy. May Angel, ganito po talaga ang buhay sa probinsya dito sa Romania kasi nga hindi naman kami mayaman dito. Po talaga may Angel, tuwing nagpapadeliver kami ng kahoy dito, meron po talagang kaibigan dito sa Petro na pumupunta na dalawang lalaki na nagsisibak ng kahoy. At meron din po silang ginagamit na machine, yung, ewan ko parang lagari. Kailangan sabi ko kay Petro, ang kukunin ko lang muna ay yung maliliit at saka na siya magpasibak or magpalagari ng kahoy. Dahil nga, hindi pa naman siya sumasahod. Sa kanya, wag na muna niyang isipin yun dahil napakarami pa namang kahoy. Pwede kong i-mix yun para syempre sisindirin yun. Yeah, ginagawa ko naman na to dati pa nung kami lang dito ni Jacob noon at wala pa noon si Daniel. O diba may Angel, at least ngayon, hindi ko na iisipin ngayon. Sabi ko nga, paano kaya kung maubos na yung kahoy yung mga tuyo na nandun? Diba kukunti na lang yun? Kahit bago, mga magdadalawang linggo pa lang si Petro doon ay nagawa na agad niya ng paraan. Thank you Lord talaga. Thank you sa Panginoon dahil kahit pa paano may Angel sa tinanggal-tagal talaga ng grabe ang trabaho ko. Ngayon naman ay nandito na ako sa bahay at iniisip ko na lang yung pang-araw-araw namin na gagawin ko dito sa bahay. Pamilya ko naman sa Pinas may Angel, nasusuportahan ko pa rin sila weekly. Angel, may naitabi pa po tayo doon sa pinagtrabahuan natin.